And then guys, no, so we are now going to proceed to our session 2 ng Fibonacci series natin, no? And for session 2 kasi, 'di ba, tinuro ko sa inyo that Fibonacci, no, or rather the Fibonacci retracement tool could be used to anticipate where the market could bounce, 'di ba? Though ang tanong is hanggang saan kaya siya magpa-bounce, 'di ba? So, have you guys ever wondered saan kaya ginagamit to? Itong trend-based fib extension. So, based on the word itself, it says extension, no? And yung extension, ginagamit lang yan para magsukat ng impulse. So, ano po ba ulit ang impulse, sir? Ang impulse is isang movement na nakaayon sa trend. So, for example, ito, downward impulse, ayan. Yang pahaba na yan, simula dito sa swing high hanggang sa swing low na to, yan. That is what we call an impulse. So, if susukatin ko yun ng Fibonacci, simula top to bottom, kasi nga, downtrend ang movement, di ba? Oh, so guys, look where it bounced. Sa favorite nating golden pocket. Now guys, no, ang tanong is, maybe we could anticipate kung hanggang siya pwede mag-bounce. Di ba? And doon po papasok yung trend-based fib extension, no? Medyo magulo siya actually. Like, I mean, hindi siya magulo, but rather bago siya, no? So, by default, ganito ang itsura niya. Okay? Pero, ano ba ang goal ng isang trend-based fib extension? So guys, ito na yung fib retracement. Tinuro ko na kung paano yan. Ngayon po kasi, once na nag-bounce yan dyan, there is a possible way for us to anticipate kung saan tayo pwedeng maglagay ng TP natin. For example lang to. Dito ako nag-short sa... Ba't nag-iiba kulay? Dito ako nag-short, let's say, sa ano? Dito ako, let's say, nag-short sa... Gumagamit ba ng account ko? Nakatakot naman. Dito ako, let's say, nag-short sa ano? Sa... golden pocket. Ang SL ko is dyan. Ngayon, by default guys, probably ang isipin yung TP is dito lang, no? Ito, sasakto nyo lang dito, right? And there's nothing wrong with that. Okay lang yan. But, you could anticipate much more. Tingnan nyo to. Lumagpa siya dito. By the way guys, this is the latest movement ng Bitcoin. The time that I'm recording this today, March 19. Ayan, no? March 19. So, ngayon, hindi ko sinasabi that the thing that I'm going to teach is 100% accurate. But once again, it is all about predicting and anticipating. Wala naman tayo talagang kasigurudan sa market kung ano mangyayari. But tingnan natin. How do we find TP levels, no? Or take profit levels? Like, pwede tayong sumilip sa mga area na yon. Siyempre, hindi pwedeng ganyan lang, no? By the third video, I'm going to teach you what are the possible confluences that you could use with Fibonacci retracement and extension? Basta Fibonacci. Then, try natin i-discuss lahat to if kaya ko. Okay? Now, Fibonacci, guys, extension is hindi siya yung isang line lang. Papansin nyo, dalawa yan. Okay? Dalawa yan lagi, guys. Lagi po yan dalawa. Ngayon, ito po yan, guys. When you use Fibonacci extension, the goal is, ganito yan you mark your, di ba ito Fibonacci natin, mula dito sa high na to hanggang dito. Lagyan ko lang ng bilog. Ayan, di ba mula dito sa high na to, yan, hanggang dito sa low na to. Oops. Hanggang dito sa low na to, tama. Tapos kita nyo itong retracement. So, ito yung original Fibonacci natin high to low. So, di ba by default, paano ba natin ginagamit yung Fibonacci retracement? 1, tatapat nyo dito. 2, di ba? Dalawang click lang. But, sa Fibonacci trend-based extension or trend-based fib extension, you start from this area, basta dyan, kahit saang level, kahit dito sa gilid, like hindi mo kailangan saktuhin. Basta ka-level. 1, ka-level din ito. Makikita nyo naman dito ito. Yung parang linya nitong mouse ko. 2. And then guys, 3. Doon sa retracement nyo po isasakto. Okay? Sa retracement nyo po isasakto. Isa pa.
O, 1, 2, okay, saktong-sakto yan. And then, 3. Basta guys, ito, nakasakto po yan dito sa retracement mismo. Hindi dito, hindi dito. Sakto nyo yung linya. Like that. Now, makikita nyo that sa Fibonacci trend-based extension there are numbers. Ilalagay ko sa right side ulit. Kasi sa left side, hindi ko talaga siya kita eh. Labels, right? Just like that. Then, the numbers, guys, I always leave them on default. Okay? Lagi ko silang iniiwan on default. Like kung ano yun na yung numbers dyan. Kulay lang pinapalitan ko. Which is, yan. No? So, ayan. Iniwan ko sila, guys, ha. Though, siguro, may mga numbers such as... iniwan ko lang may default. Oh. Tingnan nyo, papalitan ko lang ng color. Bas prefer ko kasi ayoko na may background. Oh. Same na same lang. Now, ito na yun, guys. Sa concept ng fib extension, ibig sabihin, guys, pwede kayong mag-expect that when it retraces sa area na to, ito yung mga pwede niyang puntahan na levels. 786, 1, 1.618, 2, 2.618, 3, 3.618, and even 4. But OA na yun eh. Kasi guys, ang pinaka parang regular or like the normal one is 1. But the question is, ano ba yung sinusukat natin when we have a extension ng fib? Let me explain. Ano ba yung 1 na yan? Bakit dyan tayo mag-expect ng TP? Ito lang po yan. Di ba sinukat natin to from this to this? Tingnan nyo guys, lalagyan ko yan ng box. Mula dito sa area na to hanggang dito sa pinakababa ha. Ayan, yan lang guys ha. Box. Ngayon guys, if itong box na to, itong tuktok ng box, itatapat ko dito sa retracement. Tinapat ko dun. Saan sumakto? Sa 1. So, ibig sabihin guys, ang gulang natin is that yung sukat nito, yan, yung sukat niyan, okay, is kukopyahin natin. Itong ruler, gamitin itong ruler. Itong sukat na yan, ayan, ang goal natin doon sa sukat na yon is i-move natin yan. Or like, yun yung aantay natin. Gusto natin na itong sukat na to is, yun din yung gagawing sukat from the retracement. So, if lalagyan ko to na linya, ayan, lalagyan ko ng linya simula dito sa taas ito hanggang dito. Yun, kita niyo yung sukat na yan. Kakapalan ko ha. Tingnan nyo guys, itatapat ko dito sa mula sa retracement area. Saan siya sakto? Sakto sa 1. Yun. Gusto natin na magkaparehas ng sukat itong level na to, itong impulse na to, saka di ba nag-retrace? Isa pa na same ng sukat. Yun ang goal natin. Okay? Magka-same sila ng sukat. So, ibig sabihin po ba, Sir Snow, na itong 2 is times 2 ng sukat nito? Yes, tingnan nyo. Oh, mula sa 1, saktong-sakto yung linya pa, di ba? Though mataba lang yan, pero the point is, yun yung concept ng extension. Is that, sinusukat natin itong particular swing na to, or itong impulse na to, so that we could use yung sukat na yun, just like this one, and pwede tayo mag-anticipate where the market would go. So, if let's say, naka-entry ka dito sa 0.618 area, sir, hindi naman 0.618 yan, 0 yan. 0 siya, yes, sa extension. But, if normal Fibonacci ang gagamitin, you start here, hanggang dito sa retracement mo, that is 0.618. So, guys, yes, if you guys are planning to use extensions, no, you start first, no, you always start with a fib. And let's say that naka-entry ka na. Ayan, that is the Fibonacci retracement. Saktong-sakto sa golden pocket. Ang ganda ng reaction, di ba? Kagabi yan eh. No? Ngayon, ang tanong is, hanggang saan pwede mapunta si market? So, once again, paano siya sinaset up? Basta yan, yung fib, that's the initial part.
you use, no, pwede lang you use fib retracement. I am not saying that you should use it, but pwede for your entries. What about extensions? Trend-based extension, trend-based fib extension. Saan ginagamit? Possible TP areas. Okay? So, paano po gagamitin yon? Ito fib ko, di ba? Nakapag-enter na ako, let's say. Ganito. Gawin natin siya ng live para makita nyo siya like kung paano siya dapat ginagawa. Let's say, ayan. Naka-limit ako dito sa golden pocket. Yan, naka-limit ako sa gitna ng golden pocket. Ayan. Ngayon, kapag ka-live nyo kasi pinapanood ang market, hindi nyo malalaman Kita nyo to, di ba nag-hit na siya dyan? Ngayon, hindi ko pa ilalagyan ng trend-based extension. Kasi tingnan nyo, umisa pa siya. Ngayon, SL ko dito, TP ko, hindi ko pa alam. So, SL lang ang placement ko. Ngayon, pag nakita ko ng change of character, ibig sabihin, the market is possible na mag-reverse na. Ano yung pinakatuktok niya? Ito, di ba? So, gayon guys, ang gagawin ko dyan, trend-based fib extension from top to bottom. From top to bottom, dito sasakto ko lang once again, then hanggang doon, sasaktuhin ko doon sa high na yon, doon sa wick na yon. Ngayon, I know that dalawa ang fib ko, I'm going to remove my first fib. Iwan ko na lang sa extension, di ba? Ngayon, saan ko set up TP ko? If I want to secure a win, pwedeng dito sa 786. Pero like, if you are looking for more win, dito ka sa 1. Okay? So, let's watch. Ngayon, ongoing talaga si chart. Hindi natin masasabi kung aabutin niya si 1. But once again, anticipation lang ito. Wala akong sinabing sure ball na tatama talaga yan. Tumama na sa 786. But sa 1, wala pa. Umangat siya ulit. Diba? So, that's the main concept ng extension. Is that we use it to anticipate TP levels. Kupost ko na to. Now, ngayon, apply natin siya sa mga previous charts. Break my heart. 5 minutes lang. Hello, way out. Ayan. So, now, there is a very big impulse movement here from top to bottom. Let's wait. Ewan ko nga kung matutupad pa to. Tingnan nyo guys, minumove ko nga siya. Kasi for me, isang impulse lang yan Okay? Isang impulse lang yan. So, ayan. Isang impulse lang, isang pababa lang yan for me. So, feel free if sa tingin nyo mali ako. Kasi once again, iba-iba tayo ng way ng pagpa-plot ng fib. Yung iba, hindi ko consider yung buo na yan. But ito lang. Pwede rin naman. Actually, valid. Ayan lang. Pwede rin. But kasi ako, sa akin lang, there are a lot of imbalance right here na pwedeng balikan ni market. Manipis. Sa higher time frame, yung mga maninipis na part na yan, di ba nga sabi ko nga sa inyo sa tutorial na imbalance, kapag nakita kayo ng ganito na movement, binabalikan tong mga maninipis na area. Those are imbalances. Ito yan, maninipis. Nipis, di ba? Itong mga kapal na to, ano ba to? Possible na order blocks yan, supply and demand. Tingnan natin. 15 minutes, fair value gap sa 15 minutes, babalikan yun. 30 minutes lalo. Di ba? Fair value gap, 3 sunod-sunod, tas ito, isa. That's my point. Kaya, sinusukat ko siya ng malakihan because sa higher time frame, talagang obvious siya na isang impulse lang yan. Okay? So, pwedeng, ayun, walang problem. Di ba? So, pwedeng ganito, pwedeng ganito. Ako kasi, I am always looking at the grand scale of things. Yes, lagi akong babad sa lower time frame. Pero kasi hindi na ako nagpapabulag sa lower time frame. Kasi sa lower time frame, parang ito lang talaga yung dapat na focusan ko, right? Pero in reality, hindi pa. No? So, ngayon, tingnan natin. If magre-retrace ba siya sa 0.65.
or hindi. Kasi baka ano, 'di ba? But yeah, let's wait. Hindi natin masasabi kung ano mangyayari. Now, okay, so dito lang siya sa 236 nagre-trace. And why is that? Ito yung finalo niyang fib. Tingnan natin from high to low. Saan siya nag-bounce? Sa 786, saktong-sakto. Sige, okay lang. So, naghanap kasi ako ng example ng fib Ngayon ko lang din na-counter to. Now, how do we use the fib extension? Pwedeng ganito gawin nyo, mano-mano, the mano-mano way. Drawing kayo ng linya from here to here. Tapos na linya nyo. Tapat nyo yung linya nyo dito sa retracement. Ito TP level nyo. That's the mano-mano way. But, yung fib extension, ito tingnan nyo sasakto dyan yung 1 natin. Just to prove my point. Trend-based fib extension, high to low. And then, ayun. Tingnan nyo guys. Diba? Magka-level. Though ito kasi, ano lang to, like, like, anticipation ba? Okay? And ayan. So, nasa same level sila. Ngayon, tingnan natin kung sa siya nag-react. Tingnan nyo kung sa siya nag-react. 1.618. Nag-weak. Kasi nga, sa mga levels na yan talaga, usually may reaction. And umabot pa siya ng 2. Abot pa ba siya ng 2? So, hindi na siya umabot ng 2. Kasi nag-choke na siya dito. Now, I close this. I fib. No? I fib. We fib. Fib. We wait. Reaction. 0.65 gusto ko sana. Hanggat hindi niya binababaan to. Ayun. Agad na reaction dito sa area na to. Fib. Diba? So, saan nag-react? Dito sa area na to. Ganda. So, ngayon, paano po yan? Di fib extension. Gusto niyo ng mano-manong way? You draw from this to this. Then, move nyo yan dito. Sinasakto ko dun eto TP level natin. That's the mano-mano way. But if you want, if gagawin yung trend-based fib extension, high to low, diba? Sakto dun sa linya. So, yun siya. Ganon ang gamit ng fib-based, trend-based fib extension. You use it to anticipate your level. But, once again, hindi nga always sure na talaga bang alam yun na mangyayari yun. But may gap na ganito. Okay lang. Wait natin, if aabot dito sa 1, this is our TP. No? Or may SL tayo sa taas. Once again, hindi naman siya always nga nangyayari. Anticipation nga lang, no? Ulit-ulitin ko yun. Anticipation lang. Kumbaga, nag-aabang lang tayo kung mangyayari siya. Siyempre, nagmamatter pa din bias, no? Higher time frame bias, ganyan. But I'm showing you guys just the concept lang ng fib, no? Hindi ko lang sinasama ng mga bias and all. So, more examples, no? Para mas magamay nyo. Impulse. Hanap tayo impulse. There is an impulse right here. Oops. So, fib. Normal na fib. Saan nag-bounce? Golden zone. No? 0.5 to 0.618. Tingnan natin kung saan ang kanyang extension. 1, 2. Sinasakto ko lagi 3. Umabot ba sa 1? Oo, ayan Ayun guys, sakto pa din yan sakto. Sakto sa 1. TP. Diba? But in terms of the entry, kayo na bahala. Kasi, yung mga tinuro ko naman na SMC concept, always open for modification. Yung tinuro ko dun sa SMC series ko, ano lang yun, starting point yun. Pati placement ng SL, placement ng TP, you experiment with that. What I provide is the starting point lang. Okay? Always. So, di ba? Sabi natin greedy ka, gusto mo ito TP mo, 1.618. Ayun. Habot. Di ba? But my point being is that, don't be too greedy. Times 2 pa, umabot pa ng times 2. 2.618, abot pa ba? Di na.
Oh, wala na. Tama na. Ay, nabot pa. 3. So, ngayon, sukatin natin. Like, just to prove to you guys my point. Ito yung ginamit nating basis ha, itong impulse na to. Lagyan ko na linya. At least, gets nyo yung concept ng fib extension. Oops. Oh. Ngayon, if isasakto ko yan dito sa retracement, oh, doon, sakto-sakto ko siya dito. That's 1. Isa pa. That's 2. Ayan, oh, hanggang 2. Sakto-sakto mula dito. And another one. That's 3. Diba? So, sukat lang yun. Pagpalagay nyo ito, 1 metro. Tapos mula sa retracement, 1 metro. 2 metro hanggang dito. 3 metro. So, ngayon, hindi lagi nangyayari yan ha. Hindi lagi nangyayari yung ganyang sukat. If you want to play safe, TP mo always dito lang sa area na to. 1 and 0.786. But if mataas ang matayog ang pangarap mo, go for 1.618 or 2. Diba? And hanggang 4 naman yan. Like, hindi ka naman pipigilan ng market on that. Pero ingat. Diba? Ingat lang. No? Ingat always. Kasi baka mamaya sobrang sir Snow, tinuro mo to ba't di gumagana? Syempre, hindi nga sureball yan. Anticipation lang yan, nag-aabang lang tayo ng market, diba? Laging ganun ang sasabihin ko sa inyo, ha? And guys, ayun, umabot hanggang 4. Tingnan natin kung sa 4 ba, magre-reversal na ba yan o lilipad pa. So, ngayon, from the area ng 4, syempre, masyado nang malaki ang imbalance dito. So, babalikan to. Hindi yan, sabi ko, imbalance ha, hindi FVG, imbalance. Imbalance, madamihan. Parang concept ng order blocks and supply and demand. Ganon din ang concept ng FVG and imbalance. Ang imbalance, ganito yan. Pag tinignan mo yung chart, may manipis, yun ang imbalance. Pero ang FVG specific. No? Ito ang FVG. Yung mga nandiyan sa loob niyan. Pero if manipis ang chart, yun ang imbalance. Okay? That's how I differentiate the two. Tingnan nyo. Pinigilan na ng market dito sa 4 banda. Pero lumipad pa kaunti, no? And, ayun. Ngayon, we have here a very, very strong trend. Oh, sukatin ng fib. High to low sa nag-bounce. 0.236. Ibig sabihin, fast moving ang market. Pagka ganito, guys, alam nyo ba, no, personally, hindi ko na, like, kunwari ganyan, dito lang siya nag-retrace sa 236. Minumove ko to. That's my, personal point of view lang. Kapag sa 236 lang, minumove ko siya. Kasi I believe that binabalikan tong gantong imbalance eh. Ito imbalance to. Manifest. Tingnan natin if babalikan. So, sadly, nagkaroon tayo ng matinong retracement here. Tingnan nyo. If susukatin ko ito, susukatin ko to ah. Oops, ayan. Ito, may matinong retracement dito eh. Ayan oh. Matinong retracement yan. Now, if ito trend base nyo yan, tingnan nyo guys. Trend base. 1, 2, 3. Ayun oh, umabot ng 1, diba? Sa trend base. Ah. Matino yan. Umabot ba ng 1.618? Hindi. Ngayon, isa pa. Sukat, fib. High to low. Wait for reaction. Golden packet reaction. Ganda. Linis. And extension. 1, 2, 3. Hanggang dun. Ito ang aking 1. Hanggang dito. So, if magtitipi ako dito area. Pero hindi always nangyayari. Pero pwedeng mangyari. Pero hindi always. Pero pwedeng mangyari. Pero hindi palagi. Basta willing ka ba mag-hold eh. O wala na. Naiwanan ka na. Na-SL ka na. Ang tinamaan niya dito 786. So, ayun nga. So, risk management pa din na magiging importante on your entries. So, guys, that is all for trend-based fib extension. No? Sana may tunan kayo. Next video natin, confluences with Fibonacci retracement tool. Ano yung mga pwede nyo gamitin confluences when you use the Fibonacci retracement tool? Okay? So, once again, guys, thank you and see you sa next video.